Sa mundo ng Senado, mainit na bagayan ang naganap sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at Senadora Risa Hontiveros. Umapila si Hontiveros na mga katanungan kaugnay sa mga aligasyon ng katiwalaan laban kay VP Duterte, ngunit mariing sinupalpahan ni Duterte ang mga ito. Sinabing hindi sapat ang basihan ng mga paratang. Ayon kay VP Sara, walang batihan ang mga akusasyon at ang bayan ay dapat magtuon sa mas mahahalagang usapin. Samantala, lumutang ang mga balita na nag-aalala si First Lady Lizetta Las Mags at Pangulong Kuting Jr. sa mga ebidensyang isinumite ni VP Sara Duterte sa korte. Ang mga ito ay umano'y may kinalaman sa mga aligasyon ng katiwalian laban sa kanila. Ayon sa ilang mapagkakatiwalaang sources, tila kabado umano ang kampo ni Marcos dahil sa mga bigat ng dokumentong maaaring makasira sa kanilang reputasyon. Ngayon, inaabangan ng publiko ang mga susunod na hakbang sa kaso. Bagamat nananatiling tahimik ang kampo ni Pangulong Kuting, ipinahiwatig ng mga taga-Masid na maaaring magdulot ng malaking epekto sa kanilang administrasyon ang anumang desisyon ng korte hinggil sa mga aligasyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. And good governance as the foundation of their values and motive for organizing Maisog, iyon ba ay hindi sapat at nararapat na kalagayan na sila ay dapat magpahayag? We are not imposing on them. Pero alam natin na ang malalaking mga partisipasyon sa mga nakaraang mga pagkilos, mga rally nila, mga kilos protesta, mga pagtitipon-tipon, undeniably, ang voluntary support ng KOJC at ng SMNI ay hindi matatawaran sapagkat we have common grounds with them. Gusto ka nila patakboy na senador pa. Ako po ay mananalo siguro kung ang boboto lang ay mga 200,000-300,000 votes. But we need 14 million votes ka-PL eh. Hindi ko siguro kakayanin yung 14 million votes. Hindi pa ako kasing sikat ni Idol Rapi Tolfo o ni Ben Tolfo o ni Erwin Tolfo. At pangalawa nila Bong Revilla, nila Lito Lapid. Gusto ko rin yan gawin dahil kaya natin. At yun ang makakadagdag tayo at makakaambag kahit papaano sa mabuting paglilingkod at pagtatanggol ng ating mamamayan at mabuting pagtakbo ng pamahalaan. Hindi naman ako nagagalit, nagtatampo lang o nagkakaroon lang ng hinanakit ng loob sa mga nangyari po na kaganapan sa Davao City kung saan dyan din po ang pinakasentro ng mga nagbubuo o bumubuo ng pamunuan ng Maisog. Minus kay Tatay Digong, of course we understand that. Tatay Digong is Tatay Digong. He doesn't have to identify himself with Maisog. At alam natin na hindi din nararapat na nandun publicly si Tatay Digong to lead the rally support, the people's mobilization, sapagkat it will inflame, magpapalagablab yun ng mga reaksyon at kaganapan. And dahil nga sa kanyang status, sa kanyang katayuan sa lipunan na si former President Rodrigo Duterte siya. What I'm talking to or I'm referring about, yung mga namumuno ng Maisog, nandyan lang yan sa Davao eh. Gaano ba naman yon na magpakita sila ng solidarity of support sa kapwa nila Pilipino at mga Davaoenyo na dinadahas, inaatake, sinasaktan for 16 days in full public report. Mga media vloggers, media report, iba't ibang social media platform, SMNI, 24/7 for 16 days, kino-cover ito. Wala man lang statement, wala man lang solidarity support o pagpapakita ng simpatya na nakita ng taong bayan na sobra-sobra ang ginamit na state terrorism o yung karahasan ng pulis sa utos of course ng Pangulo ng Bansa, sa kanyang mga katauhan, si Secretary Abalos ng DILG, si General Marbil ng PNP, si General Torre ng PNP. Sila po ang mga namuno doon sa hindi katanggap-tanggap at extraordinary overkill na exercise of abuse of authority and use of state violence against civilians
regardless kung mga members po ito ni Pastor Kibuloy sa ilalim ng Kingdom of Jesus Christ, it doesn't matter at most. Una sa lahat, mga Pilipino po sila. Mga religious workers po ito. Mga kaanib ito ng simbahan. Sila po ay mga mamamayang Pilipinong mapayapang namumuhay at hindi naman po sila target ng warrant of arrest against kay Pastor Kibuloy. Though they are part of the congregation or the community of KOGC, malinaw po na ang target ng warrant of arrest ay sila Pastor Kibuloy at yung 4 niya mga kasama. So bakit ang pinarusahan, ang nakaranas at nakatikim ng karahasan, brutalities, pangtitirgas, pananakit, at pagwasak ng mga properties at desecration, pagsalaula sa kanilang mga religious and worship centers, itong mga inosenteng tao, by the hundreds or close or over thousands, at nakikita ito all over the world. Mabigat ba para sa maisog na mag-issue ng statement if they are calling for transparency, accountability, and good governance as the foundation of their values and motive for organizing maisog? Iyon ba ay hindi sapat at nararapat na kalagayan na sila ay dapat magpahayag? We are not imposing on them. Pero alam natin na ang malalaking mga partisipasyon sa mga nakaraang mga pagkilos, mga rally nila, mga kilos protesta, mga pagtitipon-tipon, undeniably, ang voluntary support ng KOJC at ng SMNI ay hindi matatawaran sapagkat we have common grounds with them. Pero ulitin ko, this is not the sentiment of KOGC. This is the personal sentiment of Ka Eric. As an observer and as a social advocate, isa po sa tagapagtaguyod ng mabuting pamamahala, kapayapaan at pagtatanggol ng demokrasya sa ating bayan. I feel it is my right to speak up. So this is not to inflame o paglagablabin ang kontrobersya o hidwaan. No. This is a public remark. This is a public reprimand. Kung yun ang tagtawag yun, i-reprimand nga sapagkat kung tayo ay nagbubuo ng malawak na pakikipag-alyansa, Brother Pambansang Loyal, kung tayo ay nagbubuo ng malawak na pakikipagkaisa para po sa adhikain na maisulong ang mabuting pamamahala, ang responsable at hayag at hindi kurakot na pamumuno ng ating bayan, at kung may problema sa liderato ng pamahalaan na itinataguyod nating ito ay may reforma at ma-transforma, and we need to have a broad solidarity of the different sections of society, of different sectors, marapat lamang na ipaabot ito in a public discourse. Hindi po ito ang sinasabi na washing our dirty linens in public. That is not the point. If we want to be united and to have a collective decision sa ating adhikain sa mabuting pamamahala, pagtatanggol ng demokrasya, paglaban sa panunumbalik ng malawakang korupsyon at diktadura, tendencies of dictatorship, we have to be transparent also in our affairs of leading the people towards their collective action, which is yun ang gustong abutin ng maisog. Tama po, maisog does not have the monopoly to lead the people's movement in our country in these trying times. But maisog does not also belong to exclusive to small groups of leaders. Maisog should belong to the people. And hindi ba mamamayan at Pilipino rin at kapwa nating kababayan ang mga biniktima ng malawakang karahasan for 16 days diyan sa Davao City compound ng KOGC, that they also deserve the support that maisog should encourage among all other sectors ng lipunan. Yun pong punto ko. To make these things clear, I have nothing personal against anybody or any leader from Maisog. And I have nothing against Maisog per se. I even support them, I stand with them. Pero ang punto ko lang naman, yung rally sa Liwasang Bonifacio kahapon, and at least may pagkilos na kapareho sa Cebu City, na ang namumuno at nagpakilala sa pag-organize ay Maisog, huwag na rin po natin sigurong bigyan pa ng mabigat na mga negatibong interpretasyon, mga kababayan, kung bakit dumistansya ang Kingdom of Jesus Christ. And for that matter, including the SMNI participation to the coverage
of those events kahapon sa September 21, ikalimampung commemoration, 50 taong commemoration ng pagkakadeklara ng martial law ni Ferdinand Idralin Marcos noong 1972, September 21. Ang punto ko, siguro umabot na rin sa antas, brother pambansang loyal, mga kababayan, ng ating mga kapatid sa Kingdom of Jesus Christ at pati na rin po sa SMNI na siyang magkatuwang na nagsusulong po ng malawakang social movement for advocacy of change and advancement of good governance as well as protection of democracy in the Philippines. Umabot na rin sa antas na kailangan nilang ayusin din ang kanilang internal na mga organisasyon, internal na kalagayan, and they have the right to do so. Malinaw yun sa kanilang statement, brother Kapambansang Loyal, na kung babasahin mo mamaya, kung mamarapatin mo, matagal na panahon na marami silang mga hinarap na mga challenges, constraints. At dahil dyan, internally, may mga kasong isinampa laban sa leaders nila, lalo na kay Pastor Quiboloy, pinakasentro ng liderato nila. Napabayaan nila ang isa sa primary mission kung bakit may Kingdom of Jesus Christ, which is to evangelize or ipalaganap ang salita ng Diyos at mag-asikaso ng tinatawag natin na kaligtasan sa kaluluwa at pag-aayos ng kabuhayan o ng buhay at pananaw at direksyon ng buhay ng mga tao bilang isang religious organization. Yan ang ibig sabihin ng evangelization nila or evangelism. I do not find any malicious or any controversial reason sa likod nito sapagkat naintindihan ko yung naranasan nilang pagod, hirap, sakripisyo at bigat ng loob, including physical at pati na po sa resources nila upang ipagtanggol ang ating bansa, hindi lamang ang kanilang karapatan sa KOGC against religious persecution, kundi pati na rin po sa kanilang pakikipagkaisa. Hindi lamang sa maisog, kundi sa malawak na hanay ng mamamayang Pilipino na nagnanais ng totoong pagbabago at tunay na pag-unlad sa uri ng pamumuno sa ating pamahalaan. The KOGC, the SMNI, have been so very dynamic and active for at least 6-7 months na or 8 months na ginawa nila yan. And ngayon, they have also to attend to legal matters that require serious attention and allocation of resources. Magastos ang kaso, magastos din po ang kailangan nilang mobilization of the resources para harapin ang napakabigat na mga legal and other concerns dulot po ng pagbangga nila dito sa kasalukuyang administrasyon ng Marcos government na undeniable din naman ang ugat niyan. Sila po ay ikinakabit o ikinakawing Brother PL, Pambansang Loyal. Mga kababayan, ikinakawing at ikinakabit sila sa political issues involving the conflict of Romualdez Marcos and the Duterte. Kaya nadamay din sila. And I hope malinaw ang punto ko. I am not against anybody against maisog. I still respect them. I still respect the level of influence that former President Rodrigo Duterte, bilang siya ang kinikilala dyan na isa sa mga haligi kung bakit nabuo ang maisog movement sa buong Pilipinas at sa ibang bahagi ng bansa. Ang akin lang naman ay we have to be very transparent and open to one another so that the people will understand. Hindi po kaduwagan at hindi rin po panghinaan ng loob o isang pagtatalikod sa voluntary unity of collective decision to be an advocate for good governance and to defend democracy ang ginawa ng KOGC na desisyon, including sa bahagi ng SMNI. Yun po ay internal process nila kung paano nila haharapin at patatagin ng kanilang organisasyon at ng kanilang kapabilidad ang kinakaharap nilang mabibigat na mga pressure and challenges coming from the current administration. I think that's the long and short of it, Brother PL. So sana ay matuldukan na po ang issue na ito. The KOGC is only one component as well as the SMNI in the entire development of social movement sa ating bansa.
even the Maisog cannot lay claim na sila lang ang pwede maghamig o pumayong o kumumpas sa anumang kilusang masa na nadidevelop in the course of the existence of political and economic crisis under the current government of Marcos Jr. Nobody can lay claim exclusive leadership or royalty of leadership na sila lang ang pwedeng mamuno. So sa tingin ko, oportunidad ito, Brother PL, sa mamamayang Pilipino for them to learn na mahalaga ang mga leaders, pero mas mahalaga po ang tatag ng loob, linaw ng pag-iisip, at klarong direksyon ng desisyon ng buong mamamayan, regardless kung sino ang namumuno o anong organisasyon ang kasama nila. I think that's the message that KOJC and SMNI want to convey in their statement released a day before ng pagkilos kahapon sa September 21. Eric, dahil nga naglabas na ng pahayag, statement ang SMNI o ang KOJC na hindi na muna sila magpa-participate sa mga gagawing rally ng Maisog, kahit ba mismong si Ka-Eric o si Doc Loren Badoy hindi na rin muna makikipag-participate? I cannot speak for Dr. Loren Badoy, though we are partners sa programa ng Pilipinas Nating Mahal. What I can only categorically declare is, may maisog man o wala, invited man ako o hindi, pag may pagkakataon that I can share my time and my presence, I will join. Pero not necessarily na nasa entablado ako. That I can assure our people. Ang presence po ni Ka-Eric, because I cannot speak again for Ma'am Lorraine Badoy, I will always be available to support ang mga mabubuting adhikain at mga tamang inisyatiba ng anumang grupo. Maisog man, Marcos Alisjan man, o ano pang mga political and social movements na ang layunin ay tatlo. Patatagin ang demokrasya at huwag hayaang manumbalik ang otoritarian at diktadurang pamumuno, at respetuhin ang batas, ang rule of law, at ang demokratikong pamumuno. Pangalawa, ang pagtatayo ng mabuting pamamahala by being responsible critics of the government and advocate of reform. Doon ako sa reforma, hindi para sa revolusyon o pagpapabagsak ng gobyerno. Reforma. At ang pangatlo, ang paggarantiya na ang karapatan at kabutihan ng mamamayan will be the primary mission and obligation of every leadership in the government. That includes the president, the vice president, the senators, the congressmen. Kita naman natin kung gaano nila binabastos ang mga institusyon na ito, lalo na sa Congress ni Martin Romualdez, no? Ostentatious o walang kahihiyan at walang damdamin na pag-display ng kayamanan na very questionable. Sa nanggaling to? Mga bags tag 3 million, mga kotse tag 18 million. Oh, terrible. At hindi lang si Abante, Benny Abante ng Manila na congressman at si Timbo ng Marikina. Almost all of them namumuhay sa karangyaan sa gitna ng kahirapan. Nakita mo ba yung mga sports car ni Tambaluslos, kay Eric? Ay, terrible. Siguro ang mga sasakyan pa lang aabot na ng billions ang kanyang properties dyan. So ayun ang punto ko, Brother PL. We will not allow ourselves, ako, si Ka-Eric, o sino man sa mga kaibigan at kasamahan natin, kayo, Pambansang Loyal, yung ating mga kaibigang mga independent media bloggers and media and internet media practitioners, yung new media na kagaya nyo, na mapanghinaan ng loob sapagkat ang ating paninindigan ay hindi para sa isang grupo o para sa isang tao lamang. Tayo ay naninindigan sa kolektibo o pangkabuwang interes ng buong sambayan ng Pilipino. So may rally man ng Maisog, ng Marcos Alisjan, o ng iba pa mga grupo, that I can assure you, either invited ako as guest or speaker or hindi, or invited ako o hindi, basta available ako, I will join. And kapag may platform tayo, Brother PL, we can collab. We can do collaboration to explain our side. Kagaya nito. The main issue here is not between Ka-Eric and Maisog. The main issue here, bakit kami nag-live, is not between KOGC, SMNI, na nagkakaroon ng internal na pag-ariglo sa kanilang organisasyon at mga kinakaharap na mga
internal challenges and between Maisog na nagdistansya muna ang KOGC or ang SMNI for that matter. It's not between that or those issues. It's between the main problem is doon tayo mag-focus. So sana marinig ito ng mga organizers ng Maisog. At ganoon din po ng mga pamunuan at kaibigan natin from the Kingdom of Jesus Christ. At ganoon din po sa SMNI. The main issue na kinakaharap ng taong bayan is ang nangyayari po sa ating pamahalaan ay hindi po nakakabuti na sa ating mamamayan. Yung gulo at ang maruming mga maniobrahan sa politika months or long before the elections will be held, ang political bickerings in conflict ay lalo pang nagpapalagablab ng pagsidhi at paglubha ng pang-ekonomiyang krisis na nagdudulot ng malawakang kalagayan ng kahirapan, pagkagutom o kawalan ng pagkain at pagkasurvive bilang mga tao at ang kakulangan sa kabuhayan, trabaho at mga pangkabutihang kalagayan sa panglipunan, pang-ekonomiya at iba pang karapatan ng mamamayan na napapabayaan ng mga may kapangyarihan at namumuno ng gobyerno mula sa Pangulo ng Bansa at pababa sa kanyang mga kaalyado at kanyang mga kasamahan. So nakikita natin ito lahat. That is the reason that the main issue is no longer itong nangyari na biglang dumistansya na ang KOGC. These are matters which should not be the primary concern sa ating pagbubuo ng malawak na pagkakaisa. Mananatili tayo doon sa principal focus ng ating pagkakaisa at pagbubuo ng malawak na pagkilos ng mamamayan. And what is that? Yung tatlong issue. Kailangan nating ayusin ang pamunuan sa pamahalaan because leadership provides policy and programs. Kung failure ang leadership, ang policy at programs palpak. Sino po ang magsasuffer? Taong bayan at ang ating mga kababayan. Pangalawa, yung issue po na ang politika hindi dapat ginagamit para sa personal na kapakinabangan sa pagkontrol ng poder at pera at pondo. Kung hindi dapat ito ay ginagamit para sa pagpapalakas ng mamamayan sa kanilang karapatan at kanilang kabutihan. That should be important. Yun ang good governance. At number 3, we have to unite to reform the government and to reform leadership so that there will be correct direction kung paano maibangon po ang kabuhayan ng buong mamamayang Pilipino, lalo na po ang milyong-milyong Pilipinong apektado ng malawak na kahirapan, pagkalugmok sa ekonomiya ng bansa at hindi pag-unlad natin dahil nga sa hinihila tayo pababa. At isa pa dyan, ang nakaambang, Brother PL, no? Ito hindi ito na-re-raise eh. Dalawang bagay pa pong binabantayan natin. Ang pangingialam ng Amerika, dyan po sa atin sa issue ng West Philippine Sea, South China Sea, na isang malinaw na proxy war ito eh. Yung digmaan na hindi dapat maganap at hindi dapat mangyari. Nasusulsulan tayo diyan, brother. Ano na pala ang update tungkol diyan? Baka may alam ka, paki-share mo naman sa amin. Oo, yung Iskoda o shoal na sinaon, Sabina Shoal, ay kabahagian ng ating exclusive economic zone. Kagaya ng Ayungin Shoal, no? Yung Panatag Shoal. Ang mga ito po ay bahagi ng exclusive economic zone. Pero hindi natin yan direct territory. Pag sinabi mong Davao o Samal Island o Batanes o Sulu, ayan ay direct territory. Pag sinabi mong exclusive economic zone, parang extension ng iyong border. Pero allowed ka dyan na mangisda, mag-explore, at may primary authority ka para magamit mo ang natural and marine resources o ano pa mang kapakinabangan mula sa lugar na yan. But you cannot lay claim authority of sovereignty. You cannot lay claim of authority of government yan. Yan ang ibig sabihin ng exclusive economic zone. Parang extension ng laylayan mo. Ngayon, ang problema natin, dahil sa ating digma-digmaan na style na ito, ay napabayaan natin ang pag-iit ng maayos na pagkikipagdialogo, maayos na pagkikipag-usap, at dahil hindi naman natin kaya talaga na brasuhin ang China, the third or the second largest military in the world. And
halos kapantay ng Amerika ang kanyang economic power and military power. Napakahirap yan. Oo. Dialogo dapat. Yun ang punto ko. Isa pa yan na napabayaan ngayon. At ang pangalawa, Brother KPL, kung bakit tayo nag-live na dalawa ngayon at napakahalaga itong ating collaboration this afternoon, ay ang panunumbalik ng CPP, NPA, NDF in their attempt na sabutayihin ang ating demokrasya by pretending sila ay sumasama sa eleksyon, nandyan sila sa loob ng gobyerno, pero kitang-kita natin sino ang nagmamaniobra sa lahat ng kaguluhan sa Kongreso. One of those who maneuver and manipulate for political dirty games ay itong alyansa na binuo ni Martin Romualdez sa CPP, NPA, NDF. And now, they're trying to establish themselves sa politika without them admitting na sila ay bahagi pa rin ng layunin na ibangon ang armadong terorismo ng grupo nila ng NPA. At mukhang papunta pa ang gobyernong ito ni Marcos sa peace talks. Muli, iyan ang pangatlong rason kung bakit sabi ko may dalawang bagay pa tayo na nakaligtaan. Maliban sa malubhang kalagayan ng liderato ng gobyerno, sumisirit ang mga presyo ng bilihin at pagkain at serbisyo, lumulugmok ang ekonomiya at kabuhayan ng mamamayan, nagdigmaan pa tayo noon sa may South China Sea. At ngayon, gusto pa nating ibangon muli ang pangil ng terorismo, ang bangis ng mga nagwasak ng ating bayan, which is the CPP, NPA, NDF. At kitang-kita natin na nandyan sila kahit kriminal na itong si Franz Castro, convicted ito kumpara kay Pastor Kibuloy at sa mga kasamahan niya na accused pa lang, hindi pa nga nag-trial. Ito si Franz Castro, convicted. Child trafficking. Sa Talaingo dito, Brother PL, dyan malapit sa lugar mo, convicted by court. Pero nakaupo pa rin na kongresista at may pundo pa. Million, hundreds of millions. Yes. Tama ka, PL. Kaya tamang-tama itong live natin na isantabi na ipahayag na namin ni Pambansang Loyal, na ipahayag na namin ni Ka-Eric ang aming saluubin, yung public reprimand na yon, that's enough. Focus tayo dito at unawain po natin, palawakin natin ang ating isipan sa kasalukuyang krisis na kinakaharap po ng KOGC at ng SMNI as one of our formidable or among the formidable allies in our social movement for advocacy of good governance and defense of democracy and the people's rights and welfare. Unawain natin po na nakakulong si Pastor Kibuloy. Nakakulong po ang kanilang mga leaders and they have to face legal battles among other things and other pressures within the organization. Dulot po ng napakabigat na paggamit ng pwersa ng Estado at gobyerno during the time of Marcos Jr. sa kanilang organisasyon at kanilang congregation. They need to assess, restart, and recalibrate also their priority as an organization and as a congregation, not just as part of the movement ng taong bayan na binanggit ko na. So we will give them time. Focus tayo sa pag-abot sa mas malawak na hanay ng mamamayang Pilipino at bigyan natin ng breathing space na makapagpahinga, makapag-recharge, at magkaroon po sila ng kanilang assessment and evaluation ang buong organisasyon ng KOGC at ng SMNI for their options to take sa kalagayan na kinakaharap nila. At I believe magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!